Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kuya, ate, bunso. Today is October 3, Thursday. And ngayong araw na to ay coding ang ating buddy na si Hero. Ayan, coding siya ngayon. So, kalikod mode muna tayo ngayon. And for today's video, gusto ko lang mag-share ng konti sa inyo na baka sakaling makatulong, especially dun sa mga Toyota Avanza users 22 up, kung paano magtanggal ng wrench dun sa panel gauge natin. And dun sa mga gustong paganahin yung video sa mga head units nila, kasi mostly pagka lumabas sa kapag lumabas sa kasa yung mga sasakyan natin, hindi talaga gumagana. So puro lang yan, audio lang yan, wala siya talagang video. So ngayon ang gagawin natin ay papaganahin natin yun. I-share ko lang sa inyo at sana makatulong. Kasi kung iisipin nyo mga kuya, ate, bunso, kung iisipin natin kung magbabayad tayo sa labas, sayang pa. So kung mainam din yung tayo minsan kumakalikot ng mga gamit natin, para na sa ganun natututunan din natin. Pero syempre dapat mag-iingat tayo para hindi natin masira. Actually hindi ko naman talaga yung pag gano'n yan. Kaya lang syempre ini-explore ko para kahit paano alam ko. Tulad niya nun, iwas gastos. Yun nga, alam pagka nasira, doble gastos. Kaya kailangan natin mag-iingat. So yun nga, gaya na sinabi ko, ang gagawin natin kung paano tatanggalin yung wrench dun sa panel gauge natin, number 1. Number 2, kung paano natin pagaganahin yung video sa head units natin. And number 3, kung paano natin tatanggalin yung tint ng ating sasakyan. Kasi medyo nadidiliman ako sa gabi. Kaya wala pa tayong budget para magpakabit ng bagong tint. So naisip ko tanggalin na lang muna para iwas aksidente sa gabi dahil hindi ko nga makita. Kaya binutas ko yan last time pero ngayon tatanggalin ko na siya ng tuluyan. Siya nga pala ang isang dahilan kung bakit lumalabas sa kasa na hindi gumagana yung mga video ng head unit natin, dahil iniiwasan yung istorbo yung mga drivers na gumagamit. Anti-distraction yan, kaya tinatanggal nila yun. Pero dahil nga gusto kong mapagana para kahit paano may napapanooran, magkakaliko tayo. So kita-kits tayo mamaya mga kuya, ate. So sana makatulong po sa inyo yung simpleng tips natin. So yun, ito po yung sinasabi ko mga kuya, ate, bunso. So kapag ayan, halimbawa nakikita nyo yung wrench na yan, pagka ini-start nandyan pa rin siya, hindi siya nawawala. So kung gusto nating mawala yan, ito po yung gagawin natin. So turn off natin yung engine, tapos i-on, pero wag natin i-start So pindutin natin itong trip, lagay natin sa trip A. So yun, lumabas siya, trip A. Nakikita nyo ba? Trip A. Ayan, trip A. Then hirap
strip A. Tsaka natin patayin. No? Pagkapatay natin, pindutin uli natin yung display. Long press. Long press lang siya. So long press. And then hindi makita. Long press then on. Yan. So sa nakikita nyo, magbi-blink yan. Yan. So pagka nag-blink na, okay na yan. Tanggalin mo na. So nawala na siya. Turn off natin ulit engine. Then on, start. So yun. Ganun lang po kasimple mga kuya ate. So sana nakatulong sa inyo yan, yung simpleng tip natin para tanggalin yung wrench na yan. So next natin mamaya kung paano natin papaganahin yung video sa head unit natin. Okay? Okay. So mga kuya, ito yung second part nung kalikot serye natin. So, ang unang ginawa natin, gaya nung sinabi ko, yung kung paano natin tatanggalin yung wrench icon dito sa ating panel gauge. Ngayon naman, dito naman tayo ngayon sa ating head unit. Kung paano natin pagaganahin ang video dito sa ating head unit. So, ang mga kailangan natin para magawa natin yan is ito mga tools ito. Yan. So ito yung gagamitin natin para dun sa bypass. Bypass, ito yung pinaka ground. At ito naman yung sa speed sensor natin mamaya. Mas maganda kasi gumamit ng ganito kaysa sa electrical tape. Kumbaga hindi siya naglalagkit at saka hindi siya basta kumakalas. Magbabaklas na tayo ngayon ng ating head unit. Sa pagbaklas ng head unit natin, medyo kasi maselan to, no? Kaya kailangan ingatan natin na hindi magasgas. Ingatan natin na masugatan yung plastic cover. Dahan-dahan natin yan. Ayan. Hindi naman siya ganun kahirap baklasin. So pagka naiangat mo ng konti yan, magtutuloy-tuloy na yan. Basta ingatan lang para hindi magani yung mga clips. Yung mga clips kasi sa ilalim. Ayan. So baklas na. Ganun lang kasimple. Ngayon naman kailangan natin tong lugan yung mga tornilyo niya. At bago nga po pala, check muna natin yung head unit natin kung ano lumalabas. Kung makikita nyo, wala talaga siyang video. Wala. So pagka kinabit natin USB natin, wala talaga. So simulan na natin. So ayan, baksak. Bakas na.
So para ma-bypass natin yung head unit natin, kailangan natin baklasin itong pangatlo. Yan. 1, 2, 3. Baklasin na natin lahat. Para mas madali tayo makakilos. Baklas na natin. Ulit pa. Okay. So yan, nabaklas na natin. Ang init. Pinagpawisan tayo pagbaklas ng ating head unit. So lagyan muna natin dyan. Dito tayo ngayon. So okay. Dun sa make sure na tama yung puputulin nyo, kasi medyo maselan yung dahil maninipis yung mga wire nito. Siguraduhin nyo na tama yung puputulin nyo. So para dun sa bypass natin, kailangan nating makuha yung gray. So ito yan. Makikita nyo 1, 2 yung white. So white, violet, tapos sa ilalim niya nandun yung green and gray. So yung green na yan ang kailangan natin lagyan ng ground para sa bypass. Then mamaya kailangan din natin tanggalin yung green para sa speed sensor, para maiwasan natin yung blue screen niya. So ayun, okay na, naikabit na natin yung ating ground. At ito naman yung ating saan ba yung wire natin isa? Speed sensor. Yan. So tara, kabit na natin. So dito sa body ground natin, kahit saan naman tornilyo dyan, sapat na yan, pwede. Pero syempre kukunin natin yung part na hindi mahirap ikabit, para less hassle na rin sa kakabit natin. Safe naman yan kasi body ground naman yan. Okay. So yan, hindi muna natin ikakabit lahat. Testingin muna natin kung successful nga yung kalikot serye nating ngayong araw na ito. Tanggalin muna natin USB. Medyo kinakabahan ako. Okay. Start na rin natin para hindi tayo maloko. Saka mainit na rin kasi. Ito kasing USB na to, meron tong naka-download na na parang music video. Try natin. Oh, ayan, so gumana na. Automatic. So pinatay natin yung sounds kasi baka tayo makopyright. Ayan, so yan, may na-share na naman ako sa inyong bagong kalaman. So kita-kita tayo ulit sa ating next video, at tuturo ko naman sa inyo kung paano mas mapapadali natin ang pagtanggal ng ating tint. Hindi na rin natin kailangan gumastos tulad ng ginawa natin sa head unit natin, na less gastos at dagdag kaalaman. So hanggang sa muli mga kuya and ate, bunso.